Welcome to Heart Secrets. Lahat tayo ay may tinatagong sikreto sa buhay. Madalas, ang mga sikretong ito ay hindi natin sinasabi sa iba dahil baka mag-iba ang tingin nila sa atin, lalong-lalo na kung mahal natin sila sa buhay. Ikaw, mas pipiliin mo ba na makulong sa isang sikreto na araw-araw sumasakal sa'yo? O mas gugustuhin mo na lang na sabihin ang totoo para makalaya? Kahit pa ang ibig sabihin nito ay may mga mahal ka sa buhay na maaaring mawala sa'yo. Magandang araw po, Miss Heart. At syempre, sa lahat po ng iyong tagapakinig. Paborito ko pong pakinggan ang channel mo tuwing magkakaroon ako ng libreng oras. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Angelo, 22 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang freelance graphic designer. Siguro nagtataka kayo kung paano ako napadpad sa channel ninyo. Gayong napakabata ko pa po. Yung mga kaedad ko siguro addict pa sa pagmo-Mobile Legends at sa iba't ibang games. Pero ako, heto at sumusulat sa channel ninyo para maibahagi ang kwento ko. Bata pa lang po talaga ako, Miss Heart. Lagi nang sinasabi ng mga tao sa paligid ko na medyo matured nga raw akong mag-isip para sa mga kaedaran ko. Kaya naman, malaki ang tiwala sa akin ng mga magulang ko. Dahil alam nila na hindi ako gagawa ng mga bagay na ikapapahamak ko o ikasisira ng kinabukasan ko. Nagsimula ang kwentong ibabahagi ko sa iyo nung maging kami ni Rian. Si Rian ay blackmate ko noong college. Simple lang siya. Mabait at masasabi kong ideal girlfriend. Hindi siya demanding at talagang supportive siya sa mga gig ko bilang freelancer. Inggit na inggit nga noon ang mga kaibigan ko sa akin. Kasi yung mga girlfriend nila ay maraming ipinagbabawal. Maraming expectation sa kanila. Pero ako, napaka-chill lang. Dahil hindi naman po selosa si Rian at malaki ang tiwala niya sa akin. Pareho kaming nagsisimula pa lang sa buhay noon. Kaya madalas, ang date lang namin ay sa mga simpleng coffee shop o kaya naman ay kumakain ng tusok-tusok sa gilid ng kalsada pagkatapos ng aming klase. Sobrang simple lang po noon, pero kakaiba ang pakiramdam. Masarap balik-balikan yung mga panahon na kahit hindi pa naman kayo ganun kaangat sa buhay, pero kapag kasama nyo ang isa't isa, alam nyong magiging maayos ang lahat. Isang araw, nabanggit sa akin ni Ria na may darating daw siyang tita galing sa ibang bansa. Si Tita Mildred. Excited na excited siya noon. Matagal na niyang inaikukwento sa akin ang tita niyang ito. Ito ang madalas magpadala ng allowance niya noong nag-aaral pa siya. At ito rin ang tumutulong sa pamilya nila. Sobrang excited niya rin na ipakilala ko sa tita niya. Ako naman, natural na kinabahan. Pero excited din syempre. Gusto kong magpakitang gilas sa pamilya ng nobya ko. Syempre bilang lalaki, isa yon sa mga achievement para sa akin. Nakaschedule kaming mag-dinner sa isang mamahaling restaurant sa BGC. Medyo nahiya pa nga ako nung una dahil alam kong hindi ko afford ang mga ganong lugar. Pero sabi ni Rian, sagot naman daw lahat ng Tita Mildred niya. Doon ko na na-realize kung gaano kagaan ang buhay ni Tita Mildred. At sa unang pagkakataon, nakatagpo ko ang tita niya. Sa totoo lang, nagulat po ako noon, Miss Heart. Ang ine-expect ko po kasi pag sinabing tita na galing abroad, medyo may edad na at tipikal na lola look na. Yung tipong uuwi ng Pilipinas na pulang-pula dahil sa blush on at maraming suot na lahas. Naka-shades kahit nasa loob ng bahay. Pero si Tita Mildred, Miss Heart, nasa early 40s pa lang siguro. Sobrang ganda niya. Napaka-elegante kung manamit at amoy mayaman talaga. Kung hindi mo alam na tita siya ni Rian, iisipin mo na magkapatid lang sila o kaya naman ay magkaibigan. Napakakinis rin at napakaputi ng balat niya. Nahalatang alagang-alaga sa mamahaling lotion. Sa pagkakaalam ko po noon ay matandang dalaga si Tita Mildred, kaya naisip ko na lagi niyang napapamper ang sarili niya dahil wala siyang ibang pinagkagastusan. Wala siyang ibang responsibilidad
kung hindi ang sarili niya. So, ikaw pala yung boyfriend nitong si Rian. Aba, totoo nga. Guwapo ka nga. Biro sa akin ni tita. Diba? Sabi naman sa'yo tita hindi ako magjojowa nang hindi pasok sa standards mo. Nag-appear pa silang dalawa, kaya nagtawanan na lang kami. Kung ganoon, baka naman may tito ka dyan. O kaya kuya, baka pwede mo akong ipakilala. Biro pa nito sa akin. Miss Hart, wala naman po sanang problema sa ganong hirit ni Tita Mildred. Kaso lang, ipinatong niya ang mga kamay niya sa binti ko. Hindi ko na po sasabihin ang susunod niyang ginawa dahil baka hindi po pwedeng marinig sa channel ninyo. Pero naiintindihan niyo naman po siguro ang ibig kong sabihin. Pagkatapos ng dinner na yon, naging madalas ang komunikasyon namin. Hindi lang ni Rian, kundi pati na rin ni Tita Mildred. Nag-add siya sa akin sa Facebook at doon nagsimula ang lahat, Miss Hart. Noong una ay hindi po ako masyadong komportable sa kanya. Pero magaling din po talaga siyang makipagkwentuhan at palabiro, kaya bumigay na rin ako. At isa pa, higit na iniisip ko ay si Rian. Alam ko po kasi na paborito niya ang tita niya at baka magtampo siya sa akin kapag nagsabi si Tita Mildred na hindi ko siya pinapansin. Isang araw ay biglang nag-message sa akin si Tita Mildred. Hi Angelo, I saw your design portfolio on your profile. Ang galing mo pala ha? I am planning to set up a boutique business here in Manila. And I need someone to handle the branding, logos, and digital marketing. Are you interested? Malaki ang budget ko para dito. Parang kumorting puso ang mga mata ko noong mabasa ko yon, Miss Hart. Siyempre, bilang isang naghihikahos na freelancer na nag-iipon para sa kinabukasan namin, laking tuwa ko yon. Agad akong pumayag. Sinabi ko agad kay Ria ng balita at sobrang saya niya rin para sa akin. Sabi sa iyo mabait talaga si Tita Mildred. Maswerte tayo sa kanya. Pagmamalaki pa niya. Oo nga hindi ko naman nakalain na ako ang kukunin niya dahil baguhan pa lang ako. Akala ko nga abutin pa ako ng ilang buwan bago magkaroon ng kliyente ulit. Buti na lang pala, umuwi ang Tita Mildred mo. Naku, hayaan mo. Kakausapin ko rin siya para sa'yo. Sasabihin ko na huwag kanyang pahirapan. Total, boyfriend naman kita. Naku, wag na. Ano ka ba? Nakakahiya naman. Siyempre, kliyente pa rin siya. Kaya okay lang kung mahirapan ako. After all, ito naman ang trabaho ko, hindi ba? Pinisil niya ang magkabilang pisngi ko. Naku, napakabait naman talaga ng boyfriend kong ito. Nakaka-proud. Dahil sa pagkuha niya sa akin para sa butik niya, dito na pumasok ang sunod-sunod na pagkikita namin ni tita. Sabi niya, mas maganda kung face-to-face ang business meetings para mabilis ang approval ng mga designs. Medyo weird, Miss Hart, kasi sa lahat ng mga kliyente ko ay siya lang ang nagsabi noon. Pero syempre, dahil nga isa siyang kliyente at kamag-anak pa ng nobya ko, kaya pinagbigyan ko ulit. Madalas kami sa mga posh cafe o kaya naman ay sa labi ng isang kondo sa Makati kung saan siya pansamantalang nanunuluyan habang nasa Pilipinas. Habang tumatagal, napapansin ko na nag-iiba na ang direksyon ng mga usapan namin. Imbes na tungkol sa branding ng butik niya, mas nagiging personal ang mga tanong niya sa akin. Tinatanong niya kung ano ang mga pangarap ko, kung sapat ba ang kinikita ko, at kung masaya ba ako sa relasyon namin ni Rian. Isang hapon, habang inaasikaso ko ang revision sa laptop ko, bigla siyang nagsalita habang nakatitig sa akin. You know what? You have a huge potential, Angelo. Nasasayangan ako sa iyo kung mabubulok ka lang dito. You have the skills and the talent. At isa pa, mabait ka rin. Hindi pwedeng hindi ka ma-expose sa bigger clients. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan. Naku si tita, nambola pa po kayo. Paanong tulong po? Tanong ko naman na medyo kinikilig pa dahil sa mga papuri niya. I can finance your own studio. Pwede kitang bigyan ng allowance buwan-buwan. At ako na ang bahala sa lahat ng gamit na kailangan mo. In return,
I just want your time and your company. Alam mo naman, medyo malungkot mag-isa dito sa Manila. Ibig niyo pong sabihin, gagastusan niyo po ako nang ang kapalit lang ay sasamahan ko kayo palagi? Tumango siya. Exactly. See? Hindi nga ako nagkakamali. Napakatalino mo talaga. Hinampas niya pa ang braso ko na parang isang teenager na babae. Nako tita, hindi ko po matatanggap yan. Nakakahiya po. Masyado po kayong lugi kung ganyan ang setup natin. Pwede pa po siguro kung meron kayong parte sa makikitain ko. Offer ko sa kanya. You're too innocent, iho. Po? Imbis na sagutin niya ako ay naglakbay ang mga kamay niya sa balikat ko. Yun ang tipo ng hawak na hindi bilang isang pamangkin o nakababata sa kanya. Yun ay hawak na may mali siya at malinaw niyang ipinapahiwatig kung ano talaga ang gusto niya. Doon na nagsimula ang magulong takbo ng buhay ko. Tuwing tatanungin ako ni Rian kung bakit madalas akong abala, ang palagi kong dahilan ay ang branding project para sa tita niya. Ang sakit sa part ko na magsinungaling sa kanya. Pero dahil sa perang natatanggap ko para sa karir ko, unti-unting naging manhid ang konsensya ko, Miss Hart. Kasi, let's face the reality, Miss Hart. Maganda talaga ang opportunity nitong karir ko, lalo pa ngayon na nasa digital world na tayo. Pero sa gaya ko na walang connection at kulang-kulang ang mga gamit, napakahirap makipagsabayan. Binigyan ako ni Tita Mildred ng high-end na laptop at binilhan niya ako ng mga mamahaling accessories. Madalas kaming lumabas sa mga lugar na hindi ko man lang akalaing mapupuntahan ko. Habang ang mga kasabayan ko ay naghihirap mag-apply ng trabaho, ako ay petiks lang pero may hawak na makapal na pera. Unti-unti na rin akong nakilala noon, Miss Hart. Dahil nga may mga gamit na ako ay mas lalong gumanda ang mga projects ko. Pero alam mo, Miss Hart, kahit gaano kasarap ang buhay na may pera, palagi palang may kapalit na takot. Tuwing magkakasama kaming tatlo ni Rian at Tita Mildred para sa mga family dinner, para akong sasabog sa kaba at takot. Pero siguro, dahil na rin sa pakiging bata at immature ko nung oras na yon, pakiramdam ko ay mas naging maganda ang takbo ng buhay ko. May thrill na kasi ito. At sa tuwing nakakalagpas ako sa kaba at takot, proud na proud ako sa sarili ko dahil hindi na naman ako nahuli. Isang gabi, habang nasa kondo ako ni tita, may nakita akong isang envelope sa ibabaw ng console table. Medyo naging mausisa ako. Binuksan ko ang envelope at doon ko nakita ang ilang dokumento. Mga bank account details na may dalawang pangalan. Mildred Santos Villanueva at Roberto Villanueva. Doon po ako nagulat dahil may asawa pala si Tita Mildred. At hindi lang basta asawa, kundi isang pamilya na naroon sa Canada. Nanginig ang buong katawan ko. Nung bumalik si Tita Mildred sa sala mula sa kusina, agad ko siyang tinanong habang hawak ang picture. Tita, may asawa po pala kayo. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Tanong ko na may halo ng takot. Tiningnan niya lang ako ng malamig tapos ngumiti siya ng bahagya. Angelo, does it really matter? My husband is in Canada. He is busy with his own corporate life there. Malayo siya, kaya hindi niya malalaman ang lahat ng ito. Bakit? Apektado ba ang allowance mo dahil may asawa ko? Nabawasan ba ang mga gamit na ibinibigay ko sa'yo? Pero tita, iba to. Akala ko, hindi ko maituloy ang sasabihin ko. Akala mo ano? Single ako. Angelo, look around you. Ang buhay na tinatamasa mo ngayon, ang laptop mo, ang perang pinapadala mo sa pamilya mo, galing sa akin yan. At ang pera ko, galing din sa asawa ko. Pwede mong ihinto ito ngayon kung gusto mo. Pero tandaan mo nga lang, babawiin ko ang lahat ng ibinigay ko sa'yo. Natakot ako nang marinig ko yon, Miss Hart. Aaminin ko na medyo nasanay na ako sa mga ibinibigay niya sa akin. Kung babawiin niya ang mga yon, ay hindi ko po kaya. Nag-take off na ang karir ko. Nandito na ako sa magandang simula. Ngayon pa ba ako aatras?
Kaya sa halip na matakot at umatras dahil nalaman kong may asawa siya at niluloko ko rin ang isang inosenteng lalaki sa Canada bukod kay Rian, ay nagdesisyon akong ituloy pa rin ang pakikipagrelasyon sa kanya. Bakit? Dahil takot na akong bumalik sa kung ano po ako dati. Marami na akong pinagdaanan na hirap. Marami na akong isinakripisyo at ipinuhunang pagod. Hinding-hindi ko nahahayaan na mawala pa ang lahat sa akin. Pagkatapos po ng argumento namin na yon, ay nauwi rin sa isang mainit na tagpo sa loob ng condo unit ni Tita Mildred. Isang araw, tumawag sa akin si Rian habang umiiyak. Kinabahan ako ng husto. Akala ko ay nalaman na niya ang tungkol sa amin ng tita niya. Angelo, pwede ka bang pumunta dito sa bahay namin ngayon? Kailangan ko talaga ng may makakausap. Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Agad akong pumunta sa bahay nila. Pagdating ko doon, nakita ko siya na nakaupo sa sala at namumugto ang mga mata. Pero ang lalong nagpakaba sa akin ay ang presensya ng mga magulang niya at ni Tita Mildred na nakaupo rin doon. Pero tahimik at mukhang balisa. Anong nangyari, Rian? Tanong ko habang lumalapit sa kanya. Inabot sa akin ni Rian ang isang sulat at ilang mga screenshot na nakaprint sa papel. Noong tingnan ko ang mga papel, parang gumuho ang mundo ko. Hindi yon mga chat namin ni Tita Mildred. Ito ay mga screenshots ng pag-uusap ni Tita Mildred at ng papa ni Rian. Opo, Miss Hart, si Tita Mildred at ang papa ni Rian ay may lihim na relasyon din pala noon bago pa man umalis si Tita Mildred papuntang Canada at nagpatuloy ito nung bumalik siya sa Pilipinas. Kaya pala madalas magpadala ng pera si Tita Mildred sa pamilya nila Rian. Hindi dahil sa simpleng pagmamahal sa pamangkin, kundi dahil sa papa niya, dahil may relasyon ang mga ito. Nakatayo ako sa gitna ng sala. Hawak ang mga papel habang ang pamilya ng nobya ko ay nagkakagulo at nag-iiyakan. Tiningnan ko si Tita Mildred. Nakayuko lang siya at hindi makatingin sa kapatid niya at kay Rian. Doon ako nakaramdam ng matinding pandidiri. Hindi lang kay Tita Mildred, kundi higit sa lahat ay sa sarili ko. Naisip ko, napakaliit talaga ng mundo. Ang akala kong jackpot na nahanap ko ay isang malaking basura pala. Si Tita Mildred ay isang taong sumisira sa sarili niyang pamilya. At ako, bilang kasabot niya sa isa pang sikreto. Wala akong pinagkaiba sa papa ni Rian na nagtaksil din. Pumasok ako sa isang laro na akala ko ay ako ang panalo. Habang nag-aaway ang lahat sa loob ng bahay, hinila ko si Rian palabas ng bahay nila para pakalmahin. Niyakap ko pa siya ng mahigpit. Iiyak mo lang lahat. Hindi ko hahayaang masaktan ka. Impokrito. Yan po ang salitang masasabi ko kung tatanungin niyo ko kung paano ko i-describe ang sarili ko. Sa lahat ng ginawa ko kay Rian, ako pa itong nagmistulang superhero na takapagligtas niya nung nalaman niya ang sikreto ng papa niya at ng tita niya. Hanggang ngayon po, Miss Hart, ay daladala ko pa ang bigat na to, hindi man ako nahuli. Umalis si Tita Mildred ng bansa nang hindi na namin natatapos ang project para sa butik niya. Hindi na rin kami nakapag-usap pa at hindi niya naman nagawang bawiin sa akin ang mga gamit na ibinigay niya. Siguro, natakot na rin siya sa mga unang nangyari. Naabswelto man ako sa lahat ng kasalanang nagawa ko. Pero ang konsensya ko ay daladala ko pa rin hanggang ngayon. Hindi man ako naparusahan, hindi man nasira ang pangalan ko sa ibang tao. Pero sa araw-araw ng buhay ko ay walang oras na hindi ako nakonsensya, Miss Hart. Lalo na dahil alam na alam ko na mahal ako ni Rian. Palagi niya akong ipinagmamalaki, sinusuportahan sa lahat ng mga gusto kong gawin sa buhay. At ni minsan ay hindi siya gumawa ng bagay na ikasasakit o ikasasama ng loob ko. Sa kasalukuyan po, Miss Hart, ay mas gumanda na ang karir ko.
Lumawak na ang mga projects na ginagawa ko. Aaminin ko na naging masaya po ako sa karir ko. Pero hindi po naging fulfilling yon dahil wala akong peace of mind. Dahil ang kapalit ng success ko ay ang panghabang buhay kong pagkakakonsensya at habang buhay na pagtatago ng nangyari sa aking nobya. Hindi niya po deserve ang kagaya ko na patapong lalaki. Dito ko na po tatapusin ang sulat ko, Miss Hart. Sana po sa mga tao na nagbabalak gumawa ng hindi maganda, lalo na kung naiisip na lukohin ang mga taong mahalaga sa kanila, sana po ay mag-isip-isip kayo. Sumayaman kayo ng panandalian, hindi man kayo mahuli, pero never kayong magiging swerte dahil hanggang sa libingan ay daladala nyo ang bigat at konsensya. At alam nyo sa sarili nyo kung gaano kayo kasamang tao. Maraming salamat po sa pakikinig at muli, lubos na gumagalang, Angelo.